Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang araw bago ang Semana Santa kung kailan maraming babiyahe. Isang jeepney na galing sa outing ang inabot ng trahedya sa Cavite. Kuwang-kuwa sa video ang pag-overtake nito sa ilang sasakyan. Bago umikot, tumaob at sumalpok matapos mawalan umano ng preno. Patay ang 3 sakay ng mga nasapol na motorsiklo habang sugatan ang mga sakay ng jeepney. At nakatutok si Mariz Umali. Maayos na binabaybay ng mga sasakyan ang bahaging ito ng Ternate, Cavite nang biglang lumitaw ang isang humaharurot na jeepney sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagtuloy-tuloy ito sa kabilang linya ng kalsada kung saan may parating namang 2 motorsiklo. Tuluyang tumagilid at tumaob ang jeep at sumalpok sa nakasalubong nitong mga motorsiklo. Ang motor po! Diyos ko po, Panginoon ko! Yan niya yung mga motor! Hala, 2! Sa kuha ng isa pang kamera, kita ang mabilis na pagtakbo ng jeep at kung paano ito nag-overtake sa ilang sasakyan hanggang maaksidente. Ayon sa driver ng jeep, sinuri niya raw ang sasakyan bago umalis at may preno pa raw siya noong una. Pero bigla palusong, nag-apply ako ng preno, wala na akong preno. Kaya ginagawa ko ng paraan, nag-reduce yung takbo, yung sinusundan ko ng 2 sasakyan. Kaya ang ginawa ko, umaano ko sa kaliwa para naghahanap ako pwedeng babanggain sa gilid. Nung nakaano na sana ako, bigla din dumating yung mga motor. Kaya yun, ang isa nabangga ko talaga, yung isa, siya ang bumangga din sa jeep ko. Kaya yun na ano siya. patay ang sakay ng unang motorsiklo na kanyang nasalpok, ang 38 anyos na si Staff Sergeant Gerly Nicolas na aktibong miyembro ng Philippine Marines. Patay rin ang mga sakay ng ikalawang motorsiklo, ang rider na si Gregorio Salazar, 54 anyos, at angkas niya si Celedonio Gutierrez, 40 anyos. Sinasabi lang niyang aksidente, pero dun sa video, napakabilis niya. Kaya hindi niya sasabing aksidente lang para mawalan siya para hindi na siya magbayad sa kanyang nagawang kapabayaan. Hindi pwedeng sabihin lang niyang aksidente. Masakit na masakit po. Hindi namin po kayang tanggapin. Masakit sa dibdib po. Siya lang po ang aming inaasahan. Tumilapon po talaga sila. Talagang masakit po sa akin at kapatid ko po ako po ang katuwang niya sa lahat. At napakadami po namin pagdaan ng problema. Tapos ngayon po problema na naman. Pagdating po pala talaga ng ospital na private, pag wala po tayong perang mahihirap, wala po talaga tayong maasahan. Sabi ng jeepney driver, hindi siya nagkulang sa pagmamaneho, pero humihingi siya ng dispensa. Patawarin na niya ako. Bagay di ko naman talaga sinasadya na ganyan ang mangyayari. Hindi ko ginusto na ako, hindi ako mamamatay tao rin. Dahil ang pinoproteksyonan ko yung mga sakay ko rin. Kaya pasensya na po kayo sa akin. Hindi ko yan sinasadya. At saka hindi ako nagsisinungaling na walang preno sa sakyan. Hindi na mabubuhay yung asawa ko. Wala nang tatay yung mga anak ko. Wala nang tatay nakalaro ng mga anak ko. In-enquest na sa piskalya ngayong hapon ang suspect sa insidente at sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Kitang-kita din na ang pangyayari. Maipafile namin yung kaso ng demanda para mabigyan naman po ng justisya yung namatayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kilala na ng Department of Education ang gurong nag-viral sa panenermon habang naka-livestream. Isa raw siyang public high school teacher na binigyan ng 3 araw para magpaliwanag sa nangyari. Nakatutok si Ian Cruz. Viral ang video ng isang guro na may pinapagalitan dahil hindi umano siya iginagalang ng mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa lamang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating.
Base sa screen grab, live-streamed ito bagamat naka-private na ang account ng nag-live. Pero nai-record ito ng ibang netizen kaya tuluyang kumalat. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Galing squatter ng mararating sa buhay. Hindi pa malinaw kung paanong di siya iginagalang pero iniimbestigahan na ang video ng Department of Education o DepEd. Natukoy na nito ang nasa live bilang isang public high school teacher. Yan yung i-establish natin. If it was it during school hour? Was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya? So yan yung i-ascertain natin, kaya tayo magkakaroon ng investigation. Apparently, nasa harap siya ng klase based on the audio dun sa video natin. Ang tanong ng marami, bakit nagalit ang guro sa kanyang estudyante? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganong remark siyang narinig from one or two of the learners, kaya ganon yung kanyang galit. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyohan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Ayon sa ACT Teachers Party List, hindi tama na nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ang nasabing guro. Taga Metro Manila raw ang guro at kinakausap na rin ang mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw ito ng ACT-NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Kinontra ng PCSO ang umunoy magkakasunod na panalo ng iisang tao sa loto. Pangalan daw ito ng loto agent na kumukubra lang para sa mga totoong nanalo. At nakatutok si Mav Gonzalez. Wala pa po kaming nakikita na isang winner na nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. Kasunod ng pagkontrang yan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa dating pagbubulgar ni Senador Raffy Tulfo, binanggit ng senador ang isang alias Person B na 37 beses umanong tumama noong nakaraang taon at umabot sa 8 milyong piso lahat ng premyo. Noong November 2023 nga raw, 10 beses siyang tumama. Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tigti 225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Paliwanag ng PCSO, hindi ito ang winner, kundi lotto agent na kumukubra para sa mga totoong nanalo sa agusan. Yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, 10,000 and above up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan . So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. Sabi pa ng PCSO, lotto agent din daw si alias Person A na mahigit 1 milyong piso ang napanalunan mula sa 14 na beses na pagtama. Marami raw ganyan, ayon din sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Pero po na ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, winnings na yan is also concentrated in an area kasi lotto teller ito. Malalakas po talaga, may mga tao po talaga, lalo na may mga, maski na may mga business, nagtataya ng laki-laki. Bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. Kung wala po, i-require po muna si
taxpayer o yung nanalo si winner po na mag-register po kung wala pong TIN. Pag-amin ng PCSO, kalakaran ng ilagay ang 0000 kung walang ibigay na TIN ang lotto winner. Samantala, sabi ni Tulfo, posibleng napasukan na rin ng investors ang loto. Meron daw kasi siyang alam na tumaya ng 90 million pesos. Then, the following day or 2 days later, dinagdagan ang price pot ng another 500 million to make it 600 million. Kung nagdagdag kami, scheduled naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Kasi hindi naman siya mag-invest ng 90 million kung hindi siya medyo sigurado na may babalik yung kanyang 90. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds. Yan lang po ang sigurado. Even then, kung may ka-share ka, problema pa rin yun. Gayunman, titingnan daw ng Anti-Money Laundering Council kung may illegal dito. Sa naging glitch naman noong Pebrero kung saan nagloko ang isang draw machine sa 3-digit game, sabi ng PCSO na sinunod lang nila ang procedure. It's part of our procedure, Your Honor, that after announcing that we have this machine malfunction, we will put the broadcast on standby. Recorded po ito lahat. Pag-aaralan daw ang mungkahing huwag mag-off-air kung may aberya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Swimming pool, ilang luxury cars, pati nga lagusan o tunnel. Ilan lang yan sa mga bagong nadiskubri sa patuloy na pagsuyod sa isang munoy Pogo Scam Hub sa Tarlac. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Exclusive. Mula Himpapawid, kita ang lawak at laki ng Zunyo One Technology, ang Pogo Hub na nireid ng mga otoridad sa Bamban Tarlac noong isang linggo. Bukod sa office buildings at dormitories, may kumpulan rin ng villas na para raw sa matataas na opisyal at bisita. May Olympic-size swimming pool pa nga sa gitna. At bukod sa alegasyong mga scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa palang sekreto ang compound. May network na mga tunnel sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasi mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels. Pwedeng doon sila nagtakasan. Sa loob ng villas, makikita ang mga marangyang muebles at mamahaling mga gamit. May mga vaults sa mga kwarto. Sa labas, nakaparada ang sari-saring SUV at luxury cars. Ang compound, nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Lahat po ng POGO, lahat ng IGL, Internet Gaming License Operators, kinakailangan po magkaroon yan ng letter of no objection galing sa City Council. Dapat bago nag-release ng lono yung munisipyo, dinouble check nila ng, hindi lang double, I think triple, for quadruple check. Kasi ngayon nga, nakita natin yung mga ebidensya ng scamming dito sa loob. Nag-iimbestiga na rin ng Department of Justice. Pero bago pa ang raid ngayong Marso, sinalakay na rin ang compound noong February 2023 dahil sa umano'y cryptocurrency scam. Pero sa Hongsheng Gaming Technology pa nakapangalan ang lisensya ng Pogo. 2020 nang payagan ng munisipyo ng Bamban ang pagtatayo ng amusement at gaming hub. Bantay sarado naman ang puwersa ng PNP ang compound habang nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga gusali. Ang mga dayuhang nahuli sa Pogo Hub, inilipat na ng Pasay City. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nasa Bohol na ang task force ng DILG na mag-iimbestiga sa itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Inaalam na rin kung may permit ang iba pang strukturang itinayo sa mga burol. Nakatutok si Maki Pulido. Sa investigasyon ng pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills na idineklarang National Geological Monument, hindi lang elected officials ang iniimbestigahan ng Department of the Interior Local Government o DILG Task Force, kundi maging mga empleyado ng gobyerno at pribadong individual. Gusto raw ng DILG na mapanagot lahat ng mga nagpalusot sa pagpapatayo ng resort doon. Nasa Bohol na ang Task Force at inaasahan ng resulta ng investigasyon sa loob ng 3 linggo. We would like to know anong lapses dito, anong nangyari dito. Kung walang kasalanan, walang problema. Di walang kasalanan. Ifa-file namin ito sa Office of the Ombudsman. Ifa-file namin ito for possible suspension, dismissal, lahat-lahat na yan. Ifa-file namin yan. Hindi naman daw minamasama ng Bohol Provincial LGU ang investigasyon ng DILG.
kaming mga LGU. We are under the supervision of the DILG. So, okay na rin. From the start, we were anticipating na mag-come in talaga ang DILG about this, especially it has become a national issue. Walang bagong pahayag ang LGU ng Bayan ng Sagbayan. Pero nauna nitong sinabi na ang nakuhang clearance ng Captain's Peak mula sa Protected Area Management Board o PAMB noong 2018 ang batayan ng pagbibigay ng building permit sa resort kahit walang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR. Paglilinaw ng DENR, hindi bahagi ng kanilang ahensya ang PAMB. May PAMB raw sa lahat ng lugar na may protected area at binubuo ito ng mga lokal na pamahalaan, academe at non-government organizations. Pero nang malaman daw ng DENR na nakapagpatayo ng walang ECC, agad silang nag-issue ng closure order. DENR is not the PAMB. The DENR is a member of the PAMB. We chair the PAMB. We don't even have voting rights in the PAMB except in case of a tie. Nire-review na rin daw ng DENR ang iba pang istrukturang itinayo sa mga protected areas. We have given instructions to our regional offices to review to assess all the structures. If they have the appropriate permits, one, and two, if they should be allowed in the area. Nahihinaan si Senator Nancy Binay sa monitoring ng DENR sa mga protected area. Kaya isa raw ito sa bubusisiin niya sa isasagawang Senate investigation. Kung may gusto man daw na gibain ang resort sa paanan ng mga burol, kailangan din anyang isaalang-alang na sa pribado at tituladong lupa ito nakatayo. May mga titulado na kasing lupa roon bago pa ito maideklarang protected area. Siguro magandang pag-aralan, baka dapat magkaroon ng pondo ang ating pamahalaan wherein, kumbaga, bibili nila itong mga titled lands in the protected areas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng kontrobersya sa pinatayong resort sa Chocolate Hills, may nadiskubre na ring mga negosyo at establishmento sa Mount Apo sa Davao, ayon po yan kay Senador Raffy Tulfo. Sabi ni Tulfo, illegal ang mga yan dahil dineklarang protected area ang Mount Apo. Tinawagan na rin daw ng Senador ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Natumbok na naman, hindi lamang sa Bohol, maging sa Mount Apo sa Davao. Ganon na ganon din nangyari doon sa within the buffer zone, naglipa na para mga kabuti ang iba-ibang mga struktura ng mga negosyo na bawal dapat. Nung tanawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years na palugit yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Sinusubukan po namin kunan na pahayag ang DNR kaugnay nito. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Star-studded ang 87th araw ng Davao sa pakikisaya ng lead cast ng nangungunang series sa afternoon at GMA Prime. Di lang local delicacy ang kanilang sinubukan, kundi pati exotic taste ng crocodile ice cream. Ang ilan pang ganap sa Kapuso Fiesta sa report ni Argel Lidalator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Time out muna sa matinding eksena sa hit Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap ang ilang cast members para makisaya sa 87th araw ng Davao. Kasama riyan si Doc Annalyn, Jillian Ward na masayang makabalik sa Davao City. Gusto ko pong kainin yung mga hinahain nila na food dito and makapag-explore din po sa mga tourist spots po nila. Gayon din ang co-star na si Rahil Birria na tubong Davao del Sur ang ina. Naiintindihan ko po yung lengguwahe dito. And once a year po kami pumupunta dito ng family ko kasi sa mga relatives namin. Kasama nila sa pagbibigay saya ang pinakamaksyong serye sa primetime na Black Rider sa pangunguna ni Ruru Madrid. Tinikman nila ang Davao's best local delicacies na Durian Crunch, Durian Coffee Bar, Mangosteen Bar at Dark Chocolate Bar na gawa mula sa cacao beans. Good siya doon sa mga, di ba, may mga tao kasi pag nakakaamin doon rin na ano sila. So good siya for them. At saka mahilig pa naman po ako sa coffee at matamis. So perfect po siya. I love it. Hindi ko na-expect yung very powdery siya. Harap. Pero hindi siya nakaka-dry ng mouth. Sa Kapuso Fiesta, dinumog ng Davaoenyo ang kani-kanilang performances. Pinangunahan pa nga ni Jillian ang pagkanta on stage ng birthday song kay Rahil. Malakas na hiyawan din ang isinalubong
kina Ruru at Kim. Hindi rin nagpahuli sa kasiyahan ang Love, Die Repeats at Ultimate Star na si Janeline Mercado. Ano sila talaga yung magkakaroon ka ng energy, alive na alive sila, very warm. At asawa ng asawa ko stars, Liza Lopez at Martin Del Rosario. Maraming salamat po mga Dabawenyo sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Bago niyan, bumisita rin sila sa Davao Crocodile Park and Zoo, kung nasaan ang isa sa largest crocodile in captivity sa buong bansa na si Pangil. Walang takot namang kinarga ni Janeline at Martin ang Burmese python at baby crocodile. Pasok naman sa panlasa ni Kapuso star Lizelle ang kakaibang ice cream sa Davao City na crocodile ice cream. Nandito tayo ngayon sa Magsaysay Park sa mga food stand. Yeah! Let's go! Mga durian naman ang nilantakan ni na makiling star Christopher Martin at game changer host Martin Javier. Isa sa maraming variety ng durian na tinikman nila ay ang puyat. Pagkatapos niyan, sa Mutya ng Davao 2024 naman sila nagpakilig. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras.